Umagang Balita sa Kings Radio. Alas 6:45 ng umaga ating oras mga kabayan, Philippine Standard Time. Tuloy po tayo sa ating mga balita. Matapos pamunuan ng matagumpay na selebrasyon ng Kalibugan Festival na nagtapos noong linggo, agad na tinungo at dinaluhan ni Cotabato Governor Emilio Lala Toledo Mendoza ang dalawang mahalagang kaganapan sa bansa. Isa ang butihing gobernadura sa mga panahon na imbitahan ni Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity o PAFRO, Secretary Carlito Galvez Jr. na dumalo sa opening ceremony of National Peace Consciousness Month o NPCM 2024 na inorganisa ng ahensya sa temang Peace Month 20 o at 20, Bagong Pilipinas, Transforming Minds, Transforming Lives. Hangarin na nasabi aktibidad na idinaos sa Malacanang, Balas sa Manila na kilalanin ang mga naging katuwang ng bansa sa pagsulong ng kapayapaan at mapalawak ang impormasyon hinggil sa comprehensive peace process na nagtataguyod ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa bansa. Matatandaan pinarangalan si Governor Mendoza bilang isa sa 10 outstanding Bangsamoro Peace Champions ng Bangsamoro Community noong March 27, 2024 sa pagunita na ikasandaang taong anibersaryo ng paglagda ng Comprehensive Agreement o Bangsamoro o CAB dahil sa mahalaga nitong kontribusyon sa peace process at transition sa ilalim ng Government of the Philippines DPH and the Imaila Peace Talks. Naging makahulugan naman ang pambungad na panalangin and handog ni Arsobispo Emeritus of Cotabato Orlando B. Cardinal Quevedo Uemahi, kung saan naging sentro nito ang pasasalamat sa kapayapang tinatamasa ngayon ng bansa, lalo na sa Bangsamoro communities na naging biktima ng ilang taong hiduan. Nabanggit din dito na magsilbisa ng tulay ang National Peace Consciousness Month para ipaalala sa lahat ang pagsisikap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sektor, grupo at individual para makamtan ang pangmatagalang kapayapaan. Panalangin din ito ang pagkakaisa ng bawat Pilipino, magkaiba man ang reliyon at kultura. Samantala, isinagawa rin sa natura okasyon ang commemoration of the 20th anniversary of the signing of the 1996 Final Peace Agreement between the government and the Moro National Liberation Front o MNLF, kung saan ginunita ang mga peace advocates ng tagumpay sa pagpapanatili ng kapayapaan at layuning mapagpatibay ang katiwasayan sa buong bansa. Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang probinsya, muling binisita ni BTA Member of Parliament Ahmad Jack Abbas Al-Haj ang dating mga kasamahan nito noong panahon ng pakikibaka upang magkumustahan at magbigay update hinggil sa kasalukuyang estado ng Bangsamoro government. Kabilang sa napagpulungan ay ang mas lalo pang pagpapalakas ng partidong UBJP sa ligawasan, lalo na sa Barangay Dalgan at Pagalungan, Maguindanao del Sur. Kasabay nito ay nagdala rin siya ng rice assistance para sa mga dating MILF combatants at mga pamilya nito. Ayon kay MP Jack Abbas, mayroon din silang quarterly meeting sa dating mga kasamahan upang ipadama sa mga ito na hindi sila nabaon sa limot at solido pa rin ang Eastern Mindanao Front at buo pa rin ang kanilang grupo sa pagsuporta na isinusulong ng Camp Transformation. Kasama ni MP Abbas ang mga batikang commander nito sa pagkikibaka noon na ngayon ay kapwa mga senior citizens na. Kaugnay nito ay di may salarawan ang saya at kamustahan ng mga ito dahil parang kahapon lang ang madilim na nakaraan at ngayon ay mayroon na silang nakamit na Bangsamoro government. Nagkaisa rin ang mga ito na itakwil sa kanilang lugar ang mga taong kalaban ng pamahalaan. Umagang Balita sa Kings Radio. Oras ganap ng alas 6:48 ng umaga, Philippine Standard Time. Labas ulit ang ipilan, alamin at report ng ating mga kasamahan ngayong umaga. Nagsabong ng gagamba. May huli dyan sa Matalam, North Cotabato. Detalye mula kay Edgar Cabanyog. Kings Radio. Report. Inaresto sa Barangay Covery Court ng Barangay Dungos sa Bayan ng Tulunan, Cotabato ang dalawang kalalakihan dahil sa paglabag ng mga ito sa PD 1602 as amended by Republic Act 9287. Ayon sa ulat, hinuli ng mga pulis ang dalawang kalalakihan na kinilalang sina alias Rick Rick, 37 anyos, may asawa, at alias RR, 52 anyos, may asawa at pawang residente ng nabanggit na barangay dahil sa illegal na sugal. Napagalaman na ang dalawa ay sangkot sa pagpapasabong ng gagamba at batay sa batas, ang anumang uri ng pagpapasabong na may sangkot na pera ay isang sugal. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang mga paraphernalia sa pagpapasabong ng gagamba, mga lalagyan ng gagamba at ang pera na aabot sa 1,040 pesos. Pansamantala naman nakadetain ang dalawa sa impila ng Tulunan Municipal Police Station upang harapin ang kanilang violasyon. At yan ang report.
Kyor Kabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Umagang Radio. Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, mga midsayapenyong basketballista nagkamit ng tagumpay sa iba't ibang kategorya sa katatapos lamang na Kalibungan Festival. May report ang ating kasama, si Marcel Bayuna. Report. Muling nagbigay ng karangalan sa bayan ng Midsayap ang Team UDM matapos masungkit ang kumpyonato sa 40 above kategory ng Kalibungan Festival Basketball Tournament. Sa isang matinding laban, tinalo ng Midsayap ang kupunan ng Libungan sa score na 74-70 at nag-uwi ng premyo na 20,000. Samantala nasungkit naman ng mga basketballistang empleyado ng local na pamahala ng Midsayap ang pangalawang pesto sa interagency category at nag-uwi naman ng 10,000 na premyo. Dahil dito, pinaabot ni Mayor Ruli Sakdalan ang kanyang pagbati at pagsaludo sa mga atletang Midsayapeño na napakita ng kailang talento at kakaibang husay sa larangan ng basketball. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Umagang Kings Radio. Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, abay jobs fair isinagawa o isasagawa sa Poblacion 5 BLGU bilang kabahagi mga kabayan ng kanilang pagdiriwang sa ika-87 anibersaryo ng kanilang barangay bukas. Detalye report mga kabayan mula kay Jose Edison Katulong. Kings Radio. Report. Ipagdiriwang bukas, September 4, 2024, ng Barangay Poblacion 5 ang kanilang ika-87 founding anniversary. Isa sa maging highlights ng pagdiriwang ay ang jobs fair na lalahukan ng malalaking employers katuwang ang PESO o Public Employment Services Office ng LGU Midsayap sa ilalim ng liderato ni PESO Manager Atty. Benta Ipakil. Siyam na local employers at 2 foreign employment agencies ang nagpayag ng kanilang paglahok sa isasagawang jobs fair na gaganapin alas 9 ng umaga bukas, araw ng Miyerkules, September 4, 2024. Ang mga local employers ay kinabilangan ng mga sumusunod: KCC Mall of Cotabato, Davao Manpower Incorporated, 3ME Manpower Services, Lamsan Group of Companies, Home Credit Consumers Finance Philippines Incorporated, RD Pawn Shop, MDSI o Millennium Distribution System, Jollibee Jolly Management Solution, Manulife at ang 2 overseas agencies ay ang Midway Management Specialist at ang A. Canan Manpower Corporation. Pinapayuhan ang mga interesado mag-apply ng trabaho na madala na makadakailangan dokumento para magamit sakaling mabigyan ng approval o matanggap sa kanilang ina-applyan. At sa report, ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita. Umagang Balita sa Kings Radio. Unsa ang pinakasakto nga kondisyon